mag-usap tayo. Wala akong gana. Hindi pwedeng habang buhay mo na lang akong iniiwasan sa sarili kong bahay. Bakit? Ano gusto mo marinig? Na okay tayo? Natanggap ko na lahat? Hindi ko hinihingi yon. Pero yun yung gusto mo mangyari. Kuya, kalma lang. Okay ba kailan pwede? Pagod na akong habulin ka, Daniel. Ako rin. Pagod na ako. Pagod na ako. Dahil pakiramdam ko, lahat ng kilos ko mali sa bahay na to. Hindi kita kinokontrol. Hindi. Simula bata ko, ikaw ang nagdidesisyon para sa akin. Kung sinong kakaibiganin ko, anong oras ako uuwi, anong klaseng buhay dapat meron ako. Dahil responsibilidad kitang gabayan. Hindi ko kailangan yung gabay mo. Pero kailangan mo ng pamilya. Pamilya? Huwag mo akong sermonan tungkol sa pamilya. Kung ikaw mismo, hindi mo kayang respetuhin ang alaala ni Mama. Magandang araw mga kamarkada, mga kapamilya, and welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating pagkatapos ng drama. Yan. Ngayon po ibibigay natin ang ating reaksyon dito sa Makabagbag Damdamin. Grabe. I think Makabagbag Damdamin is an understatement, a huge understatement. Dito po sa kwento ni Ernesto. Ayan. Isang ulirang ama na kung tutuusin hindi naman talaga ama. 'Di ba? When we speak about being a father, a biological father, si Ernesto has never been and will not ever be. Well, natuldo ka na nga ang kanyang buhay, pero he will not ever be a biological father dahil nga po siya ay baog. Pero doon nga ba nagtatapos ang definisyon ng pagiging isang ama? Sa kakayahan mo na magpunla, ika nga, with your capacity to plant a seed of life, para ikaw ay magkaroon ng totoong biological child. Doon ba nagtatapos ang definisyon? Well, your answer is probably as good as mine. Tama ba yun? Kasi it's a resounding no. It does not stop there. The definition of being a father hindi nakakahon doon sa kakayahan ng isang lalaki na magbigay buhay through natural means, 'di ba? Maraming factor ang dapat nating i-consider sa pagtawag, pagdating sa pagtawag sa isang lalaki bilang ama. At pinatunayan ito ni Ernesto dito sa ating kwento. Kung mapapansin ninyo, si Pops Eric din naman, ang inyong lingkod, ang nag-narrate doon sa kwento ni Ernesto. And, you know, it's something really personal for me din because I am a father myself. And aside from that, malaki ang similarities sa relasyon ni Daniel at ni Ernesto sa naging relasyon namin ng aking sariling ama. So there were scenes in this story that really hit the home run, ika nga, para sa akin. Pero doon tayo mas tumutok kay Ernesto at Daniel. Ayan, yung kay Pops Eric tsaka sa aking airpot. Sa ibang pagkakataon na natin pag-usapan ulit yan. You know, dito sa inilahad na kwento, you know, hindi ko inaalis kay Daniel ang karapatan na maging galit. You know, maraming tao, ako, for example, ang init ng ulo, hindi kasi yan para sa akin hindi yan kinikimkim. So dapat yan constantly na ilalabas. Pero may mga manner tayo na dapat sinusunod, di ba? May guidelines on how to release anger. May mga kasi may mga paraan kung paano dapat talaga mag-release ng init ng ulo, ng anger. And
disrespect towards someone who has nothing against you, who has been nothing but good to you, is not included in that list. Wala po yun dun sa guidelines o listahan ng tamang pagre-release ng galit. Hindi kailanman nagiging katanggap-tanggap ang pagkawala ng respeto sa isang tao na ang tanging hangad lamang ay ang kabutihan mo, who has been after your own welfare for the longest time. 'Di ba? Well, sabihin na nating nabulagan si Daniel sa lahat ng mga pinagdaanan niya mula pagkabata. Marami ding mga pangyayari sa buhay ni Daniel at ng kanyang mga kapatid, ng kanyang nanay. Ang sabihin natin na hindi siya kasama doon sa kategory na maginhawa, sinuwerte, ganun, hindi. Mahirap yung dinaanan nila. So, hindi mo rin talaga siya masisi kung bakit noong time that he was blinded by his anger, he was so disrespectful. He was so, he had a very narrow mind. Napakakitid ng kanyang pangunawa. On the other hand, ito namang kanyang ama, na si Ernesto, nanatili yung pagiging mabait, mapagmahal, mapagkumbaba. You know, always putting the welfare of his quote-unquote children before his. Diba? Lalo na nung namatay ang ina ng mga bata. Diba? Hindi madaling maging ama sa mga bata ng alam mong hindi galing sa iyo. Lalo na't may kambal na nga na hindi sa iyo pero inako mo bilang sa iyo mismo, inaruga mo bilang sarili mong mga anak, tapos may isa pang sumulpot. Diba? No judgment din kay Liza sa kanilang sa ina ng mga bata at sa minahal na babae ni Ernesto. No judgment sa kanya. Everybody is, everybody's entitled sa kanilang pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. 'Di ba? Pero ika nga parang ang ganda ng bonus na iniwan niya kay Ernesto. Nabuntis ulit siya ng ibang lalaki pero tinanggap pa rin ni Ernesto. Ganun klaseng tao, ganun yung pagmamahal na nag-overflow mula sa puso ni Ernesto. That he is willing to make sacrifices, minsan sobrang unreasonable sacrifices. Pero ginagawa pa rin niya, 'di ba? Because he has, overflowing love from his heart. Ang masasabi ko siguro, 1 in a million yung taong katulad ni Ernesto. Kasi ako personally, if you ask me, kaya ko bang umako ng hindi akin? Kunyari may kambal, kaya nagkaroon ako ng babaeng minamahal, may anak ng kambal, na sobrang maliit pa, tapos pumasok ako sa eksena, kaya ko bang akuin? The answer would be yes. Yes, kaya ko. Pero kung alam ko sa sarili ko that I do not have the capacity to bear children of my own, sana hanggang doon na lamang, doon sa kambal. Or mag-aampun ako ng bata. 'Di ba? Aampun kami ng bata. But for my wife to have another child by another man, habang kami pa ulit, parang ako hindi ko kaya yan. And that's what separates Ernesto from the rest of us guys. 'Di ba? Siya kinaya niya. And hindi lang niya kinaya, ginalingan niya ang pagiging ama. So, for him to actually receive the kind of disrespect na ibinigay sa kanya ni Daniel, he did not deserve any of those. He did not deserve even one of those. 'Di ba? So sana, kung meron man
na sa mga kamorkada kapamilya natin na dumadaan sa parehong sitwasyon. Ikaw ba'y isang ama na nagpapalaki ng mga anak na hindi mo naman talaga anak? Ikaw ba'y isang anak na lumalaki sa poder ng isang ama na hindi mo tunay na ama? Alam niyo, ang dapat lamang tandaan dyan talaga is keep the respect at a high level. Respetuhin ang isa't isa. Lalong-lalo na yung from anak papunta dun sa ama. Kasi mga bata, hindi natin alam kung anong klaseng sakripisyo ang ginagawa ng mga ama na nagpapalaki sa inyo sa araw-araw. You know, fathers usually are just very quiet parents. Gagawa lang yan, gagawin niya lahat ng mga kailangan niyang gawin. Hindi yan magrereklamo, hindi yan magbubunganga. Minsan darating sa punto yan na medyo aapaw. Magsasabi yan ng mga hinaing. Pero ika nga yan ang tinatawag nating mga one-time, big time. So, maglalabas yan ng sama ng loob. Baka magtaas ng boses, sumigaw, magdabog. Pero kinabukasan, no choice kasi si tatay. Babalik at babalik siya doon sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw para sa kanyang pamilya. And that's a reality that most fathers, if not all fathers, have already accepted. Magsimula nung sila'y naging ama. Hindi tumitigil ang pagsasakripisyo, hindi tumitigil ang pagpupursige, hindi tumitigil ang paggawa ng mga bagay-bagay para maitaguyod ang kanilang pamilya. Pumunta tayo dito sa special situation of adoptive fathers. So, gagawin kong special kasi para sa akin yun nga eh. They're a notch higher. They're a notch higher than us, the rest of us, natural biological fathers. Wag sanang masasaktan yung mga kagaya kong mga hindi naman nag-ampon, yung walang ampon. Wag tayong masasaktan sa mga sasabihin ko sana. Kasi bakit itataas ko sila ng isang baitang na lamang sa atin? Kasi yun nga, hindi mo naman anak yan eh. Hindi mo anak yan, hindi mo yang kadugo. Pero tinanggap mo, inaruga, pinalaki ng maayos, at sinigurado na magkakaroon ng magandang kinabukasan. Abay, dun pa lang. Eka nga, ano ka na eh. Cum laude ka na dun. Pagdating sa fourth quarter, pagdating sa graduation, naku, napakaganda ng award mo dun. Diba? Pagharap natin dun sa taas, malamang masasabihan tayo ng Panginoon eh. Anong mga kabutihan ang iyong ginawa nung ikay nasa lupa pa? Siguro for us, we can say, nagsakripisyo po ako, talagang pinilit kong maging mabuting ama at mabuhay ang aking pamilya. Ayun, totoo naman, ginawa naman talaga natin. Pero dito sa mga adoptive fathers, binuhay ko po ang aking pamilya sa abot ng aking makakaya. Ang mga bata na hindi ko naman anak, ay binigyan ko ng magandang kinabukasan sa abot ng aking makakaya. Di ba? Parang doon pa lang, lamang talaga. Lamang talaga. So, that's why I'm putting them a notch higher than us. Siyempre, yung mga matitino lamang, kasi may mga naririnig din naman tayo na mga amain na hindi talaga maganda ang ginagawa sa kanilang mga adopted children or yung mga kumikilala sa kanila bilang ama. And that's another story in itself. But this time, let's concentrate on the guys, on the dads na kagaya ni Ernesto. Dahil sila yung dapat i-highlight. So, alam niyo yun, yung mga ganitong klaseng kwento, hindi madalas tong dumadaan dito sa Dear MOR. And I'm very happy. I'm very happy about this one. I'm very happy about how we were able to lay down the story. And sana naman it really gave justice to Ernesto. At sana'y matandaan siya ng mas maraming mga kapamilya at kamorkada sa mga darating pang panahon. Because he deserves that. He deserves to be remembered dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang ginawa. I'm not patronizing him. I'm not patronizing his family. But
Sabi ko nga, 1 in a million eh. 1 in a million yung mga ganitong klaseng tao at mga storya. So kung may kakilala ka, kamarkada, kapamilya, who is in the same boat as Ernesto, isang ulirang ama na hindi naman talaga tunay na ama ng kanyang mga pinalalaki o pinalaki, pwede bang bigyan mo si Pops Eric ng favor? Pag nakita mo itong taong ito na kagaya ni Ernesto sa mga susunod na araw, give him a tap on the back or shake his hand. Maganda, yakapin mo. And just tell him, good job. Good job. And God bless. I think that's the most that we can do para magbigay ng tribute sa mga kagaya ni Ernesto na hindi nagsasawang magmahal sa kanilang mga anak kahit hindi nila ito mga tunay na anak. At kung meron ka mang kakilala kagaya naman ni Daniel, paki-remind na lang na may pagkakataon pa tayo para magbago. It's never too late to turn a new leaf. It's never too late to change bad habits that we have been very used to ng matagal ng panahon. Kung sanay kang mag-disrespect ng iyong mga magulang, kung sanay ka na pabalang sumagot, kung sanay ka na bigyan ng pasakit ang iyong magulang, biological man o hindi, that's one thing na kailangang iwaksi ka agad at baguhin ka agad. Because you do not know, you will never know the sacrifices of a father, of a parent. Sama na natin syempre ang ating mga giliw na ina. You will never know the sacrifices that each parent goes through every day para lang makapagbigay ng magandang buhay sa kanilang mga anak. Ang mga nagsiganap dito sa ating hashtag Dear MOR Kadugo, ito po'y mula sa panulat ng ating kamarkada, kapamilya, the comebacking Edu Horial. Yan. At syempre ang nagbigay buhay sa karakter ni Daniel ay si Edu rin. Siya rin po ang gumanap bilang Daniel. Si Dexter naman ay ginanapan ni Gab Ignacio. Ang ating ulirang ama na si Ernesto, ang gumanap po dyan ay walang iba kundi si Dan Capucion. Ang kanilang ina, ang ina ng mga bata na si Liza ay ginanapan po ni Jamie Rubio. Ang bunso na si Mika, ang gumanap po dyan ay walang iba kundi ang ating fresh graduate. Oh, di ba? Paula Esquilio. Si Celine na pumasok din sa buhay ni Ernesto bilang ikalawang babaeng nagpatibok sa kanyang puso ay ginanapan po ni Jennifer Friolo. Si Dr. Ramos naman ay ginanapan ni Moises Leona. At ang nurse ay walang iba kundi ang ating program producer na si Makoy Marcos. So, yun lamang mga kapamilya, mga kamarkada. At sana po'y nagustuhan nga ninyo ang kwento ni Ernesto. At sana hanggang sa susunod na edisyon ng ating pagkatapos ng drama ay nandyan pa kayo para makinig sa mga punto de vista at minsan may payo na nanggagaling kay Pops Eric. Hanggang sa muli, you guys enjoy, have a great day, at God bless palagi. Bye-bye!